Wen Yuan. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Anong kinatatakutan mo? Basta't magiging asawa kita rin. Darating din ang araw na ito. Wen Yuan, kapag may nakakita, lagot tayo. Ayaw pumayag ang aming leader na makasal ka sa Xish. Mga matigas ang ulo sa Xiangshui. Hindi ako takot sa kanila. Kung di nila payag, agawin kita. Basta't pinili na kita. Wen Yuan, pinili na rin kita. Sa buhay, sa iyo ako. Sa kamatayan, multo mo ako. Anong hinihintay mo pa? Wen Yuan. Dahan-dahan ka lang. Unang beses ko po. Walang hiya. Xing San Shui. Pagbabayaran nyo ito. Sira ang inyong pangalan. Terra. Sumunod. Terra. San Shui. Manguna ka na. Nandoon na. Wen Yuan. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Isuot mo na. Tara. Sige, mahuhuli silang may ginagawa. Naku po, nakakahiya ka. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Naku po. Wen Yuan. Huwag kang matakot. Wen Yuan, 100 taon nang hindi nagkakasal ang aming dalawang barangay. Niligawan mo ang babae mula sa aming barangay. Malaking kasalanan ito sa aming barangay. Kung wala kang paliwanag sa barangay namin ngayon, hindi ka makakaligtas ng madali. Utang ina mo. Ikaw ang nagsumbong. Bubugin kita. Tay, tulungan mo ako. Tao, gapyusin niyo ang batang yon. Dalhin sa simbahan ng pamilya Zing. Magdaos ng paglilitis. Dalhin na. Bitawan niyo ako. Pagsang-ayon ng dalawa ito. Ano nang pakialam niyo? Na ang bababae ka, bastos ka, wala ka ng takas. Dalhin na. Bitawan niyo ako. Kuya Wen Yuan. Takbo. Hoy, Itay, mga taga-kabilang barangay. Anong takot sa kanila? Sila ang may kasalanan. Tamang panahon para maningil. Ano to? Hinamak niyo ang binata namin. Gusto niyo bang mamatay? Ilang taon nang walang away. Nakalimot na kayo sa lakas ng barangay namin? Sugurin sila. Kung matakot ako, apo ko kayo. Ayon sa batas ng ninuno, kapag hindi na nagkaintindihan, saka lang aaw ang binata nyo. Nagkasala sa dangal ng dalaga namin. Kailangan niya ng paliwanag ngayon. Wen Yuan, ginawa mo ba? Tay, ako at Sixulan, pareho kaming pumayat. Gago. Walang kwentang anak. Dali na. Ay. Walang hiya. Papatayin kita. Hindi ka nakikinig. Yu Jianguo, akala mo ba, matatapos na sa ilang hampas? Mahigit 200 taon ang kasaysayan ng Shuangshui Village dahil sa paghahati ng tubig, 28, mula pa noong Daoguang hanggang ngayon. Ayon sa bilin ng ninuno, hanggang kamatayan, hindi pag-iisahin, walang kaugnayan hanggang mamatay. Sinira mo ang patakaran ng mga ninuno ngayon. Kailangan nyo kaming bigyan ng paliwanag. Kailangan nyo kaming sagutin. Anong lintik na patakaran? Puro kayo piyudad. Kung hindi masira itong patakaran, hindi makabangon ang Shuangshui Village. Manahimik ka. Nako, ang bagay na ito, hindi kami ang nasa katwiran. Sabihin nyo na, anong plano? Ibalik ang hati ng tubig, 28. Kami ang kukuha ng 8 bahagi. 8 bahagi. Kuya Dashan. Ito, imposible. Ang Shishoy Village ay lupang tigang. Kapag kulang ang tubig, magugutom kami. Huwag nyo kaming sisihin kung maging malupit. Ikapon mo yung lintik na yan. Sige, Subukan mo nga. tingnan mo kung hindi ko kaya. Huwag niyo siyang galawin. Ako'y pusang loob. Ang kapal ng mukha mo. Ah, Pinahiya mo ang tatay ko. tatay, gusto ko lang magpakasal kay Wen Yuan. Mahal ko siya. Walang kahihiyan. Paano mo nasabi ang mga salitang ganito? Papatayin kita. Si Shuilen ang napupusuan ko. Huwag mo siyang gagalawin. Uunahan kitang ikapon. Tapos dahan-dahan ko siya ipahihirapan. Lintik ka. Ha? Amina mo. Ha? Anak, saan mo tinhayra? Anong nangyari? Saan mo ba tinhayra? Tay. Nabali yung itlog. Hooray.
Wala nang magmamana sa lahi namin. Magiging bahog ang angkan. Bata, masyado kang malupit. Papatayin kita ngayon. Kuya Damien, maawa ka. Nagkamali lang ang bata. Kung may sisisihin, ako na pong ama ang managot. Ako na po ang magbabayad sala. Lumayas ka. Batang ito, sinira mo ang tradisyon. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Kuya Damien, luluhod ako sa iyo. Pakiusap, iligtas mo siya, ang anak kong ito. Tay, huwag kang lumuhod sa kanya. Tay, bumangon ka na. Janguo, pag-isipan mong mabuti. Ang aming Xianshui Village ay hindi pa lumuluhod sa Xianshui Village. Ang pagluhod mo ay hindi lang pagkawala ng dangal. Sa hinaharap, ikay itatakwil mula sa talaan ng angkan. Wala nang magpapatuloy sa angkan, kailangan ko ng dangal. Anong silbi ng talaan ng angkan? Tay, Ding Damien, sapat na ba ito? Hindi pa. Ang Sanshui, nag-iisang tagapagmana. Kung masira ang Sanshui, parang nawala ang aming lahi. Kung yuyukod sa aming pangunahing sangay, sa 81 ninuno. Bawat isa, 3 beses. Lahat-lahat, 243. Ano, ikaw? tarantado ka. Labis mo kaming ina. Sobra na kayo. Sige. Kung ayaw ninyong yumuko. Kung gayon, magbabayad ba ng tubig o tao? Tubig o tao? Hindi pwedeng ibigay ang tubig. Kung ibigay ang tubig, paano ang aking lupa? Ano ang gagawin? Ang 20 hanggang 80 water share ay mana ng ninuno. Liu Jianguo. Ikaw na ang bahala. Masama ang Xianshui Village. Walang puso ang Xianshui Village. CJ. Tandaan ko kayo. Tumahimik ka. Ibigay mo ang kutsilyo. Ako mismo ang papatay sa halimaw na ito. Sabi nga nila, ang ama ang dapat managot sa gawa ng anak. Si Wen Yuan ngayon ay nakagawa ng malaking gulo. Ako bilang ama niya ay hindi nakapagturo ng tama. Ngayon, ako, si Yu Jianguo, ay magbibigay ng pananagutan sa Xianshui at Xing family. Wen Yuan, takbo. Umalis ka na. Takbo na. Kumuha ng sandata. Sulo. Bumalik ka rito. Gusto mo bang magalit ako hanggang mamatay? Lumayas ka sa Shuangshui Village. Mas mabuti kung malayo ang mararating mo. Tay, papasukin mo ako. Lalaban ako sa kanila. Umalis ka na. Tay, Kuya Wen Yuan, tara na, CJ. Suelan. Pagod na ako sa lugar na ito. Pupunta ako sa syudad para sumubok. Gusto mo bang sumama sa akin? CJ, Huwag kang mag-alala. Pangako, magkakaroon ka ng magandang buhay. naniniwala ako sa iyo. Kung gayon, umalis na tayo. Hi, Kuya Wen Yuan, gusto kong magpaalam kay Lola. Kumuha na rin ng damit. Nandoon ako sa dati nating lugar. Hihintayin kita hanggang umaga. CJ, sisiguraduhin kong hahanapin kita. Saan ka pupunta? Tatay, pakiusap. Hayaan mo akong umalis. Hindi ka alis. Magpakasal ka na sa pamilya Xing. Ngayon, magpakasal ka na kay Sanshui. Hindi ako magpapakasal. Kahit patayin mo ako, di ako magpapakasal. Anak. Tatay, pakiusap. Ang pamilya Xing natin ay mga dayo para mabuhay sa Shuangshui Village. Kailangan nating umasa sa Xing. Ngayon, si Sanshui ay napinsala dahil sa iyo. Paano na kami mabubuhay? Tay, kung wala si Wen Yuan, mamamatay ako. Kung gusto mong mamatay ka sa bakuran ng Xing. Tay, Alis. tay. Alis na. Bilasan nyo. Nandoon ba ang maliit na halimaw? Puntahan natin. Sige.
tatay. Aalis na ako. Sisiguraduhin kong magiging matagumpay ako. Ang pamilya Zeng, ang utang na dugo, ibabayad ko ito sa kanila balang araw. Nasa lumang lugar ako. Maghihintay ako hanggang umaga. CJ, pupuntahan talaga kita. Zhao Xuelan. Nagkamali ako sa iyo. Kain na. Hindi nagbayad? Kayo na bahala. When Yuan, hindi ka pa rin nagkakajowa? Bakit kaunti lang kinakain mo? Mabigat ang trabaho dito. Huwag mong mapapagod ang katawan mo. Walang patutunguhan ang pagbubuhat. Gusto kong mag-ipon para magnegosyo. Kapag yumaman ka, huwag kalimutan. Kaligtasan ang pinakamahalaga. Siguraduhin walang panganib sa construction site. Ayos ka lang ba? Salamat sa pagligtas mo. Babayaran kita. Anak yan ng malaking boss. Pagkakataon ng yumaman, nandito na. Pero kumakain lang ako ng tinapay. Heto. Yuan, napakawalang utang na loob mo. 10 taon na ang nakaraan, kung hindi dahil sa akin, kung hindi kita inirekomenda sa tatay ko, paano ka umangat ngayon? Posisyon mong pinakamayaman sa Yunche. Ngayon, tumatapak ka pa sa aking pagbagsak. Gusto mong bilhin ang young group namin. Kung hindi ko lang isa sa alang-alang, ang utang na loob ko noon, hindi na lang ito acquisition, kundi liquidation dahil sa pagkalugi. Alam ko. Nalugi ang Yuan Shui Group mo ng 3 bilyon sa yang. Ito ang kabayaran ko sa iyo. Malaki ang effort ko sa pagsusuri ng proyekto. Maganda ang proyektong ito sa Shuangshui Village. Baryo itong binubuo ng 2 natural na baryo. Nahahati sa itaas at ibabang Shui Village. May kabo ang itinanim na, mahigit 2,000 puno ng peach. Bukod dito, mayroon pang ang kanyang mineral water at bato. Ay parehong maganda, ngunit masyado itong liblib. Ang transportasyon nito. Lahat ng ibang proyekto, aprobado. Ang proyektong ito, hindi aprobado. Bakit? Ang Shuangshui Village ay mayaman, sa commercial development value. Simula ngayon, anumang proyekto sa Shuangshui Village ay hindi aprobado. Tio Dashan, huwag ka nang uminom. Mabilis, sabihin mo, pondo ng Yang Group. Kailan darating? Tama, tama. Mabilis, sabihin mo. Mabilis, sabihin mo. Tio Dashan, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't pumayag ang Yang Group? Bakit hindi na tumuloy? Nabaon sa utang ang Yang Group. Ngayon, binili na ito ng Yuan Shui Group. Ngunit ang chairman ng Yuan Shui Group ay personal na tinanggihan ng puhunan. Ay, walang magagawa. Ano na bang nangyayari sa Shuangshui Village namin? Yumayaman na ang mga karatig bayan. Tanging Shuangshui Village lang. Dahil ba sa kakulangan sa kakayahan? O baka hindi magaling ang mga tao? Dati, puro away lang. Nawalan tayo ng maraming oportunidad. Pero ngayon, gusto ng lahat ng magandang buhay. Ngunit wala ng pagkakataon. Hay, sabihin mo. Talagang kamalas-malas. Hay, Dashan, may iba ka pa bang paraan? Ano pang ibang paraan? Kung hahanap ka pa ng 10 henerasyon, mas lalo pang maghahirap. Kahit ukayin mo ang libingan ng ninuno, wala kang makukuhang maganda. Tama. Ayaw umalis ng mga kabataan.
Ang mga babaeng lumalabas, ayaw na ring umuwi. Ang Shuangshui Village natin, walang kamag-anak na mayaman. Ano pa ang silbi ng pagsabi nito ngayon? Alam ng lahat na mahirap ang Shuangshui Village namin. Kailan kaya kami yayaman? Kailan kami yayaman ng malaki? Lumapit para humingi ng tulong. Sino? Chairman ng Yuan Shui Group. Sino ang pupunta? Sa ating nayon, ikaw at ako lang ang nakapunta sa probinsya. Isa ang aalis, isa ang may iwan. Mainitan ang ulo ko. Hindi ako bagay sa paghingi ng pabor. Ikaw na. Sige. Nga pala, Shuilan. Nagtapos siya ng high school. Marunong siya sa asal, samahan mo siya. Sige. Magambag ang lahat ng sariling kayamanan para kay Dashan at Shuilan. Para sa pamasahe, ang Shuangshui Village natin, buhay o patay, ay nakasalalay dito. Ma, nanalo na naman ako. Magaling na estudyante. Ayos, si Nian Yuan, lalo pang gumagaling. Ma, proud ako sa'yo. Nian Yuan, bakit mo pinunit? Tuwing nakikita ni Papa na nananalo ako, nagagalit siya. Tapos nalalasing at sinasaktan si Mama. Ayokong inaapi si Mama, hanggat alam ni Mama na mahusay ako. Sapat na ang malaman niyang nanalo ako, walang silbi ang papel na ito. Ma, paglaki ko, isama kita palayo sa pamilya Zing. Aalis tayo sa nayo ng Shuangshui. Pupunta tayo sa syudad, mamumuhay ng mabuti. Bugoy. Saan mo iiwan ang matandang ito para magsaya? Zeng Sanshui, huwag mo siyang tawaging ganyan. May pangalan siya. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo, bata. Halika rito. May sasabihin ako sa'yo. Maglaro ka na. Natatakot akong sasaktan ka niya ulit. Ayos lang. Pagtatanggol ni Mama ang sarili niya. Sige na. Zulan. May ipinapasabi ang baryo sa'yo. Ano iyon? Iniisip mo pa rin yan? Kaya mo ba? Kahit loayan pa kita, masaya pa rin ako. Zulan. Subukan mo. Ang halay mo. 10 taon mo nang di mo ako hinahawakan. Nasa isip mo pa rin babalik si Yuan Yuan. Sinasabi ko sa'yo, matagal na siyang patay sa labas. Impossible. Taga-kabilang baryo. 2 taon na galing syudad. Sinabing nagnakaw at pumatay sa labas. Nahatulan na 3 taon na ang nakalipas. Matagal na siyang binaril. Impossible. Hindi siya ganyan. Huwag kang maninira. At ipinagtatanggol mo pa rin siya? Halay. Walang utang na loob na halay. At ang maliit mong bastardo, patay kayo sa akin balang araw. Lolo, bilis, patay, tama na. Para maging asawa mo, hayop ka. Halay, dapat tamaan. Zulan. Ipinaabot ng baryo na ikaw. Samahan mo si Dashan sa syudad. Marunong kang bamasa, tulungan mo si Tio Dashan sa daan. Pagkaalis mo, si Nian Yuan titira sa bahay ko. Hindi ko hahayaang makatapak dito ang halimaw. Ilabas mo ang pinag-ipunan ng baryo. Umiinom ka na naman, mamamatay ka sa alak balang araw. Zulan. Ito ang kapalaran ng Shuangshui Village. Ibinibili nito sa iyo. Pagdating mo sa syudad, sigurado magdala ka ng magandang balita. Gagawin ko ang lahat. Hoy, di mo ba nakikita kung nasaan ka? Basta na lang pumasok. Boss, hinahanap namin ang chairman ng Yuan Shui Group. Hehe, pakiusap, makira naman. Pahingi naman ng sigarilyo. Gustong makita ang chairman. May appointment ka ba? Appointment? Ano ang appointment? Walang appointment. Umalis na kayo. Pakiusap, makira naman. Ang layo ng pinanggalingan namin. Anong nangyayari sa labas? Mula nang hawakan natin ng Young Group, nagdatingan ng mga di tapos na proyekto. Ayusin agad yan. Opo, Chairman. Kaya ngayon, di tayo sa harap dadaan. Sa underground parking tayo, para di tayo guluhin nila.
Sabi nila, plate number ng mayaman ay puro 888 o 999. Ang ganda ng plaka ng sasakyang to. Hindi ko alam. Kuya, kanila po ba ang sasakyang yun? Bakit po? Hoy, Shuilan. Hoy, bumalik ka rito, papatayin mo ako. Naghahanap ka ng kamatayan? Chairman, tulungan niyo po ang Shuangshui Village. Chairman. Pakiusap, iligtas nyo kami, 400 na taga Shuangshui Village. Chairman, pasensya na po, nagkulang ka. Sa iyo ako habang buhay. Kamatayan, multo mo ako. Bitawan mo ako, kusa tayong dalawa, anong pakialam nyo? Tatay. Sabi ko, mga probinsyano kayo. Hindi pa ba kayo tapos? Bakit di pa kayo umaalis? Alis. Pala. Ang chairman ng Far Water Group ay si Wen Yuan pala. Ikaw. Ayos ka lang ba? Umakyat ka na. Chairman po. Chairman po. Chairman po. Si Wen Yuan, ang pinakamaykaya ng ating baryo. Sumunod. Maupo ka. Hindi na. Madudumihan ito. Masama na. Pumunta kami rito. Gusto lang sana. Maupo tayo't mag-usap. Hoy. Ang ganda ng muebles. Balita ko'y naninigarilyo si Tio Dashan. Mahal siguro ito. Imported na Cuban cigar ito. Cohiba Special. 10,000 dolyar bawat isa. Magkano ang 10,000 dolyar? 70,000 piso. Ha? 7,000. Bawat pamilya sa amin, ang kita sa isang taon, wala pang 2,000. Itong maliit na sigarilyo. Pantay sa kita ng buong barangay. Ako, hindi ko kayang tanggapin ito. O sige, dala ko. Sa akin na lang. 10 taon ng ganyan. Ganyan ang kapalit ng kawalang hiyaan. Sabihin mo. Ano yon? Narinig namin na tinanggihan ng Yuan Shui Group ang pamumuhunan sa aming baryo. Kaya humihingi kami ng tulong sa chairman ng Yuan Shui Group. Pero hindi namin inaasahan. Tama, ako ang tumanggi sa proyektong yon. Bakit naman po? Maganda naman ang resources ng Shuangshui Village. Hindi kami nahuhuli sa iba. Bakit? Hindi dapat sa akin itanong yan. Tanungin mo ang mga taga Shuangshui. Noon, kami ang may kasalanan sa'yo. Naiintindihan namin ang galit mo, pero hirap na talaga ang mga tao rito. Tingnan mo si Taisha ng iyong tiyuhin. Kakasal lang, nung nakaraang buwan, umalis na. Ang tiyahin mo, bata pa'y namatay sa sakit, walang pampagamot, at si Xing Laoqi ng Shuangshui Village. Dahil lang sa sirang kalabasa, ayaw itapon. Muntik nang mamatay ang buong pamilya. At saka, Teka, ano nang kinalaman ko dito? alam ko, Wen Yuan. Galit ka sa baryo natin, galit ka sa mga tao rito. Pero ang baryo natin, naghanap na kami sa lahat ng kamag-anak. Wala talagang makatulong. Sa amin, hindi namin hihingi ng malaki. HMM, mga 1 milyon lang. Hindi, mga daan-daang libo, okay na. Malaki ang makukuha mo kapag kumita. Basta mabuhay lang ang mga tao rito. Lanan, naalala ko, lumabas na ang Forbes list. Kasama ba ako? Chairman, pampito kayo sa buong bansa.
Pinakamayaman sa Yongcheng, 180 na bilyong piso. Tama, ang 1,000,000 para sa akin. Parang barya lang. Paano sasapat ang 1,000,000? 10,000,000. Heto ang 1,000,000. Sobra-sobra na po ang 10 na milyong piso. Hay tao, kaarawan ni Miss Yang ngayon. Bilhan natin siya ng kwintas. Oo. Aray. Ang yaman talaga ng mga taga-syudad. Sa isang kaarawan lang. Ganyan kamahiling regalo ang binibili. Tio Dashan. Umuwi ka na, huwag ka nang babalik sa Yuan Shui Group. Hindi na ako babalik. When Yuan, ito. Kuya Wenyuan, umuwi ka na. Tingnan mo ang bundok na iyon. Tingnan mo ang ilog na iyon. Tingnan mo ang kagubatang iyon. Huwag ka nang magsalita, wala akong pagmamahal sa lugar na yon. Puro puot ang nararamdaman ko. Galit ako sa inyong kawalang puso. Galit ako sa inyong kasamaan. Galit ako sa inyong pagtataksil. When Yuan, alam na ng lahat ang pagkakamali nila. Pagbigyan mo na dahil sa tatay mo. Huwag mong banggitin ang tatay ko. Hindi mo karapat-dapat. Kung hindi mo siya tinulungan noon, mamatay pa ba ang tatay ko? When Yuan, alam mo ang nangyari noon. Para sa bahagi ng tubig na sa ninuno pa. Nailigtas ang bahagi ng tubig. Pero umunlad na ba ang Xiashui Village? Ngayon, laganap na ang gripo. Sino pa bang nagpapahalaga sa tubig na yon? Ngunit para sa bahagi ng tubig na yon, pinanood mo lang habang pinapatay si tatay ko sa bugbog. Nagkamali ako noong araw na pumanaw ang tatay mo. Nagsisisi na ako. Paalisin na sila. Kayo pong dalawa, hindi po natutuwa ang chairman namin. Mas mabuti pong umuwi na muna kayo. When Yuan, si Uncle Dashan ay lumuhad na para sa'yo. Uncle Dashan, hindi po kayo dapat lumuhod. Sa Shuangshui Village, walang kaugali ang lumuhod ang matanda. Hindi na safe si Jiang Wuo at Wen Yuan noon. Si Uncle Dashan ay 10 taon nang nakakaramdam ng kahihiyan. Ang pagluhod na ito ay ang aking pagsisisi. Wen Yuan, lahat ng pagkakamali, ako ang may sala. Walang kinalaman ng iba sa Shuangshui Village. Para na lang sa kapakanan ng lahat dahil iisa ang ating mga ninuno. Bigyan niyo po ng daan ang Shuangshui Village. Walang kinalaman. Malupit at walang awa ang Zheng family. Mapilit at agresibo ang Shuangshui Village. Walang pakialam at walang puso ang Xiashui Village. Malinaw pa rin sa isip ko ang kanilang masasakit na mukha. Sinasabi mong walang kinalaman. Tatay, 10 taon na di ganyan magalit ang aming tagapangulo. Talaga namang sobra na kayo ngayon. Aalis ka ba ng kusa? O ako na ang magpapaalis sa'yo? Hindi ako makakabalik. Huling pagkakataon na ito ng Shuangshui Village. Di ko pwedeng palampasin to. Shuilan, lumuhad ka. Ikaw rin, lumuhad ka. Wen Yuan, pwede mo kaming galaitan. Pero huwag kalimutan ng dati ninyo ni Shuilan. Si Shuilan, nahirapan na para sa iyo nitong mga taon. Tito Dashan, wag na po kayong magsabi. Simula nang mapang-asawa si Zing, walang magandang araw. Si Zing Sanshui, lasinggero, 3 kain laging may alak. Kapag lasing, si Shuilan ang pinagbubuntunan niya. Ang mga palo niya ay para sa iyo ang tinanggap. Anong sabi mo? Nagpakasal ka kay Zheng Sanshui. Hahaha. Sige. Kuya Wenyuan, Sige, pumayag ako. Babalik ako sa baryo para tingnan. Pero may isang kondisyon ako. Ano man ang kondisyon mo, papayag ako. Gusto ko munang bisitahin ang puntod. Pagkatapos saka babalik sa baryo. Dapat lang. Unahin ang puntod ng iyong ama. Nasa baka na lang ng baryo ang puntod ng iyong ama. Gusto ko ang mga tao ng Shuangshui Village ay magdamit ng pantulot. Lahat kayo ay luluhod sa puntod ng aking ama. Para malaman ni tatay na kayo ang nag-anyaya sa akin. Taga Shuangshui Village, kailangang pumunta. Taga Xiashui Village, kailangan din. Pamilyang Zheng. Walang isa ang dapat mawala. Ano? Hindi kaya. Sige, ako na ang bahala. Noong araw, nagkasala ako sa tatay mo. Dapat lumuhod. CJ, pwede. Sige, salamat, pamangkin. Umuwi ka muna. Sa 3 araw, anibersaryo ng pagkamatay ni tatay. Babalik ako. Shuilan, halika na. Umuwi ka muna. Zhao Xuelan, manatili ka. Sa 3 araw, bumalik ka sa baryo kasama ko. Ito. Matagal na akong wala sa amin, di ko na alam ang daan. Kailangan niya akong gabayan. Sige, magkamustahin muna kayo ni Shuilan. Hayaan mong ikwento ni Shuilan ang nangyari sa baryo natin. Tito Dashan, ako. Shuilan, una na ako ha? Kita mo na, ito sila, para sa sarili nilang interes, kaya nilang isantabi ang iba. Hindi ganyan. Si Tito Dashan ay para sa Shuangshui Village. Walang kwentang Shuangshui Village.
Tara na. Kaarawan ngayon ni Rongrong. Tulungan kitang mag-ayos, para sabay tayong mag-celebrate ng birthday niya. Zhao Xuelan, gusto kong ipakita sa'yo. Nag-trador ka sa akin, Yuan, kung ano ang nawala sa'yo. Rong, pakasalan mo na ako. Sun Tiancheng, anong biro to? Tumayo ka na. Rong, ilang taon na kitang nililigawan. Hindi mo pa ba nauunawaan ang nararamdaman ko? Tumayo ka na nga. Baka kasi magkamali ng akala si Wen Yuan. Kung talagang mahal ka ni Yuan, bakit hindi ka pa niya pinakasalan sa loob ng ilang taon? Matauhan ka na. Nilamon niya ang yang group mo. Kapag tayo ay naging magkasama, saka ka lang makakabangon muli. Tanggapin mo na ito. Hindi maintindihan. Itong pink na brilyante. 1,000,000 ang ginastos ko para ipa-airlift mula sa ibang bansa. Ito ay simbolo ng punong-punong pagmamahal ko sa'yo. 1,000,000 lang, nakakahiya pang ipakita. Director Sun. Kaarawan ni Rongrong. Ganito lang ang dala mo. Malapit na bang mabangkarot ang Tiancheng Group mo? Gusto mo bang simulan ko na ang akwisisyon? Yuan, ikaw. Wen Yuan, dumating ka rin. Kung hindi ka pa darating, baka pumayag na ako sa proposal ni Director Sun. Sino siya? Siya ay galing sa amin sa probinsya. Ako si Zhao Xuelan. Ako si Yang Rong. Siya pala si binibining niya. Talagang maganda at makaba. Yuan, sabi mo nakakahiya ang brilyante ko? Ano ba ang dala mo? Hindi mo naman siguro. Walang dala? Ordinaryong tao lang ako. Di ko alam i-appreciate. Akala ko lang madami at makintab. Siguradong magugustuhan mo. Halik ng hari. Ang ganda. Sa exhibition ng alahas noon, nagustuhan ko agad. Pero 10,000,000, mahal. Di ko akalain natatandaan mo. 10,000,000. Basta gusto mo. Pakiabot mo na lang. CJ. Tara na. Mahal kita, Mwo. Ay nako, mahal kita. Tara na, uminom tayo. Saan ang galing itong probinsyano? Handaan ng karawan ni Rongrong. Paano nakakapasok ang basta-basta? Mga tulad mo dito, nakakababa ng klase. Alam mo ba? Ako. Oo nga, ang baduy. Sino pa nagsusuot ng ganito? Probinsyano. Dahil ka probinsya ni Wen Yuan, sa kubol sa labas na lang. Nagpareserba ako roon para sa mga driver. Bakit ka alis? Hindi ka ba dating matapang? Bakit hindi mo na matiis ang masasakit na salita? Ako, ayokong makagulo sa iyo. Si Haitao ang magpapalit ng gown niya. Opo, Miss Zhao. Sige na. Mr. Yu, umalis na rin ang Cinderella. Mag-uusap tayo tungkol sa kooperasyon. Pasensya na. Ang pakikipagtulungan ko sa Tiancheng Group ay wala akong interes. Ginoong Yu, magkapera tayo ng sama-sama, di ba? Narinig ko, noong minana mo ang Yang's Group, marami kang magagandang proyekto noon. Magambag tayong lahat, gawin natin ito, kay ganda. CJ. May 2,000 puno ng peach ang Shangshu Village. Pwede kang mamitas ng peach doon. Ginoong Yu, huwag ka nang magbiro, sa ganong liblib na lugar. Ilang 10,000,000 ang gastos sa kalsada pa lang. Paano mababawi ang tubo? Daan-daang taon bago kumita sa peach. Kung ganoon, wala nang mapag-uusapan. Nako, Ginoong Yu. Kumusta naman ang proyekto sa South City? Hi. Maligayang kaarawan, Rongrong. Salamat, Wen Yuan. Chairman, nakabihis na si Miss Zhao. Kung nakabihis na, nakabihis na. Hindi mo kailangang lumapit para sa bihis. Hayaan mo siyang humanap ng mauupuan. Hi, itong itik na pangit. Pagkatapos, isa lang siyang itik. Kahit magbago, paano magiging sis na? Tumigil ka sa kalokohan. Bakit hindi siya maging season? Hindi ka ba nag-aral?
Damit na gawa ni Milan Weya. Eksklusibong kwintas ni Shiluhua. Talaga bang magkababayan sila? Yuan Yuan, hindi ka pa naging interesado sa babae ng ganito. Wen Yuan, mag-i-invest ka ba talaga sa baryo Shuangshui? Sa tingin ko kanina, may punto ang sinabi ni Ginoong Sun. Sobrang hindi sulit. Ang proyektong ito, hindi ba ikaw ang nag-survey nito? Oo. Masyado akong kulang sa konsiderasyon. Para lang sa ilang pitches, at kailangan pang magkalsada. Masyadong mababa ang balik sa investment. Walang problema, makakatulong ang buong baryo ng libre. Makina at kagamitan lang ang kailangan. Ano bang alam mo? Akala mo ba madali ang paggawa ng kalsada? Bukod sa mga construction workers, meron ding mga designer, mga surveyor, mga taga-plano ng proyekto, mga tagapangasiwa sa kaligtasan, at iba pa. Minimum na 60 milyon ang budget. Kailangan pala ng ganun kalaki. Higit pa dyan. Ang tubo mula sa 2,000 peach trees. Sobrang kakaunti talaga. Hindi premium ang peaches ng baryo nyo. Kailangan pang i-graft at palakihin. Mayroon pa kaming iba sa baryo. Ang baryo namin. Tama na. Tinitingnan sa investment ang balik sa puhunan. Hindi ito charity o pagtugon sa kahirapan. Ako ang tagapayo sa pamumuhunan ng pangkat Yuan Shui. Hindi ako sisang-ayon sa investment na ito. Kuya Wen Yuan, Sabi ko, babalikan ko para tingnan. Ganda. Pwede ba kitang isayaw? Ganda. Sa totoo lang, gusto mong mag-invest? Napakadali lang ito. Basta ikaw at ako. Magpakalapit pa. walang hiya ka. Anong gagawin mo? Bakit ka nagpapakasanto? Malaking swerte mo at nagustuhan kita. Alam mo ba? Walang hiya ka. Ikaw. Gusto mong mamatay? Boss Sun, lumabis ka na. Anong problema? Boss Liu, para sa isang taga-nayon. Makikipag-away ka sa akin. Makipag-away. Hindi lang kita haharapin. Sasampalin pa kita. Wen Yuan, huwag mo nang ituloy. Para sa isang kababayan. Makipag-away sa ganito kalaking boss. Hindi sulit. Sa sosyo na ganito, hindi ko kailangan. Sige. Yuan Yuan. Kung hindi ka makatao, huwag mo akong sisihin sa kawalang katarungan. Ang Tiancheng Group ko ay matagal nang nagnegosyo sa Hilaga. Malalim ang ugat. Ang Yuan Shui Group mo, huwag ka nang magtangkang magnegosyo sa Hilaga. Umalis ka. Sige. Magkita na lang tayo. Kuya Wen Yuan, nagdulot ba ako ng problema sa... Tama. Nakagawa ka ng malaking gulo. Nawala ang bilyon-bilyong merkado sa Hilaga dahil sa... Ako, Kuya Wen Yuan, patawad. Hindi ko napigilan. Ang tapang mo talaga. Sinabuyan mo ng tubig ang isang malaking boss. Talagang galing probinsya. Walang pinagdanasan. Tama na. Ang nangyari na yon, tapos na dito. Buhay tao. Anong relasyon ni Zhao Shuilan kay Wen Yuan? Bakit biglang lumitaw ang babaeng ito? Hindi ko talaga alam. Tila galing siya sa probinsya. Basta, hindi maganda ang mood ng boss kamakailan. Wen Yuan. Ito ba ang dahilan ng pagtanggi mo sa akin ng 10 taon? Hindi maaari. Pupunta rin ako sa Shuangshui Village. Kuya Wen Yuan, ang ganda ng bahay. Hindi ito ang bahay ko. Ito ang aking bahay. Nga pala, wala ba kayong kasambahay? Sanay akong tumira mag-isa. Hindi ka pa kasal. Ano? Paano nangyaring single pa ang isang boss na tulad mo? Ang bigay kaya ng mga babaeng tagalungsod, hindi ba't napakamahal? Kuya Wen Yuan, saan kayo nagpapainit ng tubig? May mainit na tubig sa banyo. Suelan, sa lahat ng tao. Miss na miss kita. Miss kita.
Kuya Wen Yuan. Ako rin. Ganyan mo trato si Zheng Sanshui. Huwag kang lumapit. Ako. Hindi ako. Ano? Isang sigarilyo, 70,000 piso. Grabe. Si Wen Yuan, ang galing nitong bata. Bakit siya ganyan kay Amen? Ano pa ang aakyat? Sino ang tatapat? Listahan ng mayayaman, yan ang basehan. Ito ang Forbes Rich List. Sa buong mundo, ang pinakamayaman lang ang nasa listahan. Dashan, sabi mo, may 180 bilyon siyang assets. Hindi ba ibig sabihin, kayang pantayan ng yaman ng bansa? Tama na yang kalokohan, baka naman peke ka lang. Siguradong peke yan. Ano ba si Wen Yuan? Isang palaboy na pinaalis ng baryo. Hindi makabasa ng kahit ilang letra. Tagabuhat ng sako sa construction site. Magiging pinakamayamang tao sa Yuncheng. Sa tingin ko, sa baryo natin, dapat ako ang yumaman ng husto, hindi siya. Ikaw na bata ka. Ambisyoso ka pa. Gusto mo pang yumaman. Hindi ka pa nga makaalis sa baryo. Anong yaman pinagsasabi mo? Tingnan mo si Wen Yuan. Ngayon, siya na ang pinakamayaman. Kung alam ko lang 10 taon na. Ihahagis na sana kita palabas ng baryo. Kapitan ng baryo. Nasaan ang anak kong si Shuilen? Si Zulan. Yung Zulan. Zulan. Iniwan ni Wen Yuan doon. Hindi naman. Ang sabi niya. Papatirahin muna si Zulan sa syudad ng 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, para siya ang magpakita ng daan. Wen Yuan, punyeta ka. Anong klaseng sitwasyon ito? Ito. Maupo na kayo. Si Wen Yuan na ito. May galit pa rin sa bayan ng Shuangshui. May pagkamuhi. Imposibleng pumayag agad. Dashan. Ano pa ang sabi niya? Ang sabi niya. Uuwi siya sa bayan upang magbigay galang sa puntod ng ama niya. Mga tao sa Zing family courtyard noon, lahat sila para sa kanyang ama, magsuot ng damit pang luksa, lumuhad at humingi ng tawad. Pipilitin akong lumuhad. Nasa panaginip lang yan. Bakit ako pagdadamitin ng pangluksa? Hindi naman yo ang apelyido ko. Kung batayan ang antas, mas matanda ako kay Jiang Uo. Bakit ako luluhod sa kanya? Manahimik ka. Napakarami na nating naranasang kahirapan. Talagang sala tayo. Hindi pa ba kayo nagsasawa? Sundin natin siya. Sige. Pero, sa pagbabalik ni Wen Yuan, pumayag lang siyang bumisita. Hindi direktang pumayag. Sa pamumuhunan, masaya na tayo na nakabalik siya. Ang ugat ni Wen Yuan ay nasa bayan ng Shuangshui. Hanggat matulungan natin siyang pawiin ang galit niya. Naniniwala akong mag-i-invest siya. Sige. Mang Zing. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Sa pagpunta ko noon, nakita ko rin si Wen Yuan. Tungkol sa iyo, hindi titigil basta-basta. Ang batang pasaway na ito. Alam ko ang ugali niya. Kapag nagmatigas, parang matigas na asno. Huwag kang mag-alala dito. Ako, aayusin ko ito para sa kanya. Magiging kontento siya. Tay. Nasa kanya pa ang asawa ko. Hindi tayo pwedeng magpatalo. Ano ang kinatatakutan mo? 3 araw lang naman. Hindi naman yan malaking bagay. Iyon nga. Ang anak ko, kinuha mo mula sa kanya. Kung hindi, naging biyenan ako ng pinakamayaman. Sige na, sige na. Ganito na lang, bawat tahanan, umuwi na kayo. Maghanda na kayo. Upang salubungin si Wen Yuan, umuwi na kayo. Maauna na akong umuwi. Kung hindi isasakripisyo ang bata, hindi makukuha ang lobo, ang ating bayan ng Shuangshui. Kung makakabangon, dito na tayo aasa. Tanghali na. Darating pa ba si Wen Yuan? Siguro darating siya. Wala yan. Yung pagiging mayaman niya, puro lang yan peke. Andyan na. Oo. Ito pa ba yung dating pasaway sa baryo? Ngayon, mukha na siyang tunay na boss. Ang tanga ko pala noon. Bakit di ko naisip? Naipakasal si Shuilen sa kanya.
Hindi pa yata huli. Mga walang iya. Ginagawa pa talaga sa harap ng lahat. Ako. Bakit pa kayo nakatunganga? Maligayang pagbabalik, Wenyuan. Halina kayo. Maligayang pagdating. Masigabong pagbati. Maligayang pagdating. Ang tagal ng paghihintay. Masigabong pagbati. Akin na yan. Tama, tama. Si Wenyuan ay may katayuan na ngayon. Hindi na bagay isuot ito. Naiintindihan ko. Pa. Noong araw, sabi mo'y lumayo ako sa Shuangshui Village. Huwag nang bumalik. Hindi ko ito malilimutan. Buong pagkatao kong nagsikap nitong mga taon. Para lang matanggal ang tatak ng Shuangshui Village. Ang grupong aking nilikha ay Yuanshui Group. Ngunit sa huli, bumalik din ako. Hindi tunay na lingkod kung di ubusin ang kaaway. Ang anak na di naghihiganti ay hindi tunay na anak. Utang sa iyo ng Shuangshui Village. Ngayon, babawin ko na. Lumuhod ka. Lumuhod ka, tatay. Nakita mo ba? Lumuhod silang lahat. Lumuhod silang lahat para sa'yo. Ang kahiyang tinamo mo sa compound ng Zeng family. Ngayon, Yuan. Isa-isa kong ipaghihiganti para sa'yo. Zeng Denian. Magpakita ng paninindigan. Tawagin ang batas ng ninuno. Yuan. Halos buong buhay ko ay naging punong nayo ng Shuangshui Village. Walang itinatago sa mga ninuno. Tangi. Kayong mag-ama ang pinakakasalanan ko. Namabis ang ginawa ko. Ngayon, gawin mo ng buong lakas. Paluin mo ng malakas. Kung kukunat ang aking noo, hindi ako ang magiging punong nayon. Zeng Denian. Kung papaluin kita ng latigo ng ninuno, kung gayon, hindi ko ba matutupad ang iyong magandang pangalan para sa katapatan at pagiging anak magulang? Karapat-dapat ka ba? Hindi ka karapat-dapat. At itong batas ng ninuno. Karapat-dapat ba itong tawaging batas ng pamilya? Anong ibig mong sabihin? Huwag. Ay, Diyos ko, tapos na. Anong gagawin natin? Yuan. Nasisiraan ka na ba, Yuan? Ito ang batas ng mga ninuno, nananatili na daan-daang taon. Ikaw, talaga namang. Yuan. Kahit batas ng ninuno ayaw mo na? Noong araw sa Zeng family compound, ako ay nakatali sa haligi. Ginamit ng tatay ko ang batas ng angkan. Hinampas ako ng daan-daan o libo-libo. Ako'y nagkapasa-pasa sa hampas. Kayo noon, kinikilala ba ninyo ang batas ng angkan? Pero, kailangan ninyong kilalanin ang batas ng angkan. Huwag mong kalimutan, kayo ang nagtaboy sa akin palabas ng Shuangshui. Hindi na ako kabilang sa angkan. Anong batas ng angkan ang dapat kong kilalanin? Yuan. Ano ba ang kailangan para masiyahan ka? Depende na yan sa tatay mo. Kaibigang Jian Guo, alam kong mahilig ka sa ganito. Pero ikaw ay disiplinado. Tanging sa pista ka lang umiinom. Ngayon, ako ang nagyayaya sa'yo. Kaibigang Jian Guo, ako'y humihingi ng paumanhin.
Tatay. Yuan, masaya ka na ba ngayon? Pasensya na. Napanaginipan ko si tatay kagabi. Sabi niya, tumigil na siya sa pag... Yuan, lumampas ka na. Ako ang lumampas. Ang dating Zeng family courtyard. Hindi ba kayo lumalabas? Ay mamatay sa masamang paraan. Mga kababayan tayong lahat, sakto na yan. Ganyan nga. Tumahimik kayo. Noong 10 taon. Para sa aming mag-ama, nagsalita ba kayo? Ngayon nagpapanggap kayong mabuti. Anong mukha ang ipapakita? Kung hindi naranasan ang hirap ng iba, huwag niyong payuhan ng iba. Hindi ko matumbasan ang lamig ng Xiash. Lalo na ang lupit ng Shang Shui. Ay mamatay sa masamang paraan. Lahat ng pagkakamali ay akin. Patayin man ninyo ako. Gawin mo ang gusto mo. Zeng Denian. Alam mo ba kung paano ako nabuhay? Tuwing gabi pagpikit ko ng mata, nakikita ko ang iyong tanga na tumama sa ulo ng tatay ko. Gusto kong hiwain ka ng pira-piraso. Nais ko ang lahat ng tao. Ay mamatay sa masamang paraan. Ngunit nagkasala ka sa tuntuni ng bayan ng Shuangshui. Maglalakas loob ka bang manumpa? Na walang bahid ng pansarili ang pagtrato mo. Gusto mong ang iyong anak ay pakasalan si Zhao Xuelan. Ngunit si Zhao Xuelan ay ako lang ang mahal. Tama ba? Oo. Isang siglo nang walang patriarka ang Xia Shui. Ang tatay ko'y iginagalang sa Shuangshui. Siya ang pinakamalamang na maging pinuno na igagalang ng Xia Shang Shui. O hindi? Oo. Ikaw noon, naisip mong banta kami ng mag-ama sa pwesto mo. Kaya hindi mo kami matanggap. Pero lumipas ang 10 taon. Ang Shuangshui Village ay ang pinakamahirap pa rin sa New Province. Pakiramdam mo'y nagkulang ka sa mga ninuno mo. Nagsimula kang magsisi. Nais mong magbayad kasalanan. Oo. Ako, si Zing Denian. Buong buhay ko'y marangal, masigasig at tapat. Naging karapat-dapat sa Shuangshui Village. Karapat-dapat sa mga ninuno. Ngunit para lamang sa inyong mag-ama. Mali ang nagawa ko. Dumating ka para maningil. Tanggap ko. Mabuti na tinanggap mo. Ang utang na ito, ikaw mismo ang magbabayad. O ako ang magbabayad para sa'yo. Ako na lang. Nagkaanak ka ng mabuting lalaki. Mas magaling sa akin sa lahat. Sumusuko na ako. Tay, hindi na namin kailangan ng investment. Tumahimik ka. Ayaw na namin. Lahat ito ay ang ating kasalanan. Tay. Wen Yuan. Maaari mo na bang i-invest ang Shuangshui Village? Hindi sapat. Wen Yuan. Anong gusto nyo? Isang paa ng tatay mo para ipamalit sa buhay ng tatay ko. Mura ba ang buhay ng tatay ko? O mas mahal ang tatay mo? Wen Yuan. Ako ang nagsumbong noon. Kung may problema, harapin mo ako. Harapin mo ako. Huwag mong idamay ang tatay ko. Napakabuting mag-ama. CJ, ikaw ang magbabayad ng utang na dugo. Ano ang gagawin nyo? Anong gagawin? Tatay, tulungan mo ako. Wen Yuan. May sala, may pananagutan. Ang buhay ng tatay mo, ako ang magbabayad. Walang kinalaman si San Shui. Huwag kang mag-angas. Sa buong Shuangshui Village, ikaw ang pinakamanlamig. Wen Yuan. Ang buhay ng tatay mo, ako ang magbabayad. San Shui, tama na. Noong mga taong iyon, siya ang nagkasala sa'yo. Kaya siya iyong pinabagsak. Isang buhay kapalit ng isa. Tabla na ang mga pamilyang Zing at Yu. Huwag. Wen Yuan, hindi pwede yan. Danian, sa mga taong ito, marami nang nagawa para sa Shuangshui Village. Hayaan mo na lang siya. Pakiusap, hayaan mo na siya. Pakiusap, hayaan mo na siya. Kung may isang tao lang sa inyo noon,
Hindi sana ako umalis na may hinanakit. Ngayon, pakiusap nyo para sa kanya. Bakit ko naman papayag? Wen Yuan. Tama ka. Kasalanan nating lahat, nararapat tayong maparusahan. Ang Shishui Village ay nanood lang. Ang Shangshui Village ay mapili, dapat bugbugin. Anong kinalaman ko rito? Ako ay dayo. Ako at ang pamilyang Yuzing, walang kaugnayan. Sama-sama ka sa mayayaman. Umaayon ka sa Agos. Alam mong sina Shuilen at Wen Yuan ay nagmamahalan, ngunit ipinakasal mo siya sa pamilyang Zing. Isang anak sa dalawang pamilya. Dapat bugbugin. Ako ang pinakakarapat dapat bugbugin. Ako. Umalis si Jiang Wuo sa bundok. Nakapag-aral siya, marunong din siyang manggamot, hindi lang mga taga Shuangshui Village. Ay nirerespeto siya, sa mga karatig bayan. Ay nirerespeto rin siya. Bilang taga Shishui Village din, naiinggit ako sa kanya. Naiinggit ako sa kasikatan niya sa labas. Naiinggit ako na mas magaling siya. Hindi lang yun, di ba? Tama. Pareho kami ng iniisip ni Danian. Matagal ng bakante ang pagkapinuno. Sa karaniwan, si Jiang Wuo ang pinakamalaking posibilidad na maging bagong pinuno ng nayon. Ngunit, kapag nagkaroon ng pinuno, bababa ang aking awtoridad. Kaya, pagkatapos ng iyong pinagdaanan, nag-iisip ako para sa sarili ko. Ang inyong pagiging makasarili. Sinira ang buhay ko. Kayo, talagang nakasakit kami. Ikaw. Kung alam ko lang, hindi na ako nakisali pa. Tito Jiang Wuo, mabuti naman talaga siya. Sa pagpapagamot, bihira siyang maningil. Pagkatapos niyang mamatay, marami ang nagkasakit at namatay. Nagkasala ako kay Jiang Wuo. Patawad sa'yo, dahil sa akin. Hindi ka makauwi. Nagpagala-gala sa labas ng maraming taon. Ngayon, nahihirapan na ang mga taga-nayon, kailangan ka pa rin nilang tulungan. Ako, kasalanan ko lahat ito. Ngayon, ako na ang dapat magpaliwanag sa'yo. Bakit? Bakit hindi mo ako hayaang magbayad kasalanan? Sinabi sa akin ni Xuelan, nitong nakalipas na 10 taon. Binisita mo ang puntod ng tatay ko tuwing mga pista. Nabayaran na ang iyong mga kasalanan, ngunit wala kang karapatang magbayad para sa iba. Zeng Danyan, may utang ka pang buhay sa akin. Bakit hindi ka pa mamatay? Wen Yuan. Ayaw na namin. Umalis ka na. Mabuti naman si Papa sa inyo, di ba? Para lang makakuha ng puhunan. Muntik na akong mamatay. Magsalita naman kayo. Ayaw na namin, kung hindi, maghihirap na lang kami. Wen Yuan, ituring mo na lang na di ako nagmakaawa. Tatapusin na natin to. Sige. Wow. Ang daming pera. Wala pa akong nakitang ganito karaming pera. Ang daming pera. Ang perang ito para sana sa Shuangshui Village. Dahil ayaw nyo na. Hayaan na lang. Wen Yuan, hindi pwedeng maliit ang puhunan. Parehong salat ang dalawang baryo. Ang tagal na naming salat, malapit na kaming walang makain. Isa ka ring galing sa amin na umunlad, di ba? Tulungan nyo baryo namin, halos mamatay sa hirap. Pa, huwag ka nang magsalita pa. Huwag ka nang magsalita pa, hindi mo ba nakikita? Hindi na maayos ang lagay ng pamilyang Zing. Lumapit ka pa kay Wen Yuan, maging malapit ka pa, sundin mo si Papa. Wen Yuan, huwag mo silang pahirapan, hindi ka ba naghihiganti lang? Ngayon, mamamatay ako sa harap mo. Wen Yuan, hindi mo siya pwedeng patayin. Ang utang ninyo sa isa't isa ay bayad na. Bakit? Dahil kay Nyan. Wen Yuan, Nyan ay anak mo. Alam na ng pamilyang Zeng. Hindi kayang tiisin ni Zeng Sanshu. Si Zeng Danyan ang nagpalaki. Isang kamatayan. 2 paglalaho. Sino si Nyan? Siya ay atin. Tama na, huwag nang sabihin. Ang usapin ng 2, huwag hayaang pagbayaran ng 3. Nagkaanak ka pa para sa kanya. Mukhang maayos ang buhay mo. Umalis ka. Masamang tao. Pakibitaw nila si nanay. Bitawan nyo si nanay. Batang pasaway, naghahanap ka ng gulo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Bata pa siya. Ikaw si Nyan? Opo, ako si Nianyan. Babalaan kita. Huwag guluhin si nanay at lolo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin.
Nian Yuan. Sabihin mo. Ilang taon ka na? Ako. 9 na taon. 9 na taon siya. Mama, hindi ba 10 taon? Yuan. Gagamitin ko ang dati nating pag-ibig. Para isalba si Zeng Danyan. Alam mong malalim ang galit ko. Dapat nang matapos. Lahat ay dapat nang matapos na. Hindi. Walang makakapigil sa akin ngayon. Walang silbi ang pagmamakaawa nila. Nagpalaboy-laboy ako sa labas ng 10 taon. Parang multong walang mapuntahan. Para saan ang pag-akyat ko? Para sa araw na ito. Halina kayo. Yuan. Kung maglakas loob kang humakbang pa, agad akong mamamatay sa harap mo. Alam mo, ang sinabi ko, kaya kong gawin. Umatras. Umalis. Kuya Wen Yuan. Patawad. Hindi kita hahayaang patayin si Zeng Danyan. Patayin mo siya. Mababahala ka sa kasalanan. Kapag nalaman mo ang katotohanan, tiyak na pagsisisihan mo ito. Mamuhunan sa Shuangshui Village. 100 milyon. Opo. Salamat, Wen Yuan, sa malaking kabutihan mo. Ang perang ito. Pampagamot sa tatay mo. Tandaan mong kumuha ng magaling na doktor. Ang perang ito. Salamat sa asawa mo, 3 araw siyang kasama. Bakit? Maliit lang. ₱10,000 kada gabi. Sapat na yan, di ba? Yuan, buwisit ka. Zeng Sanshi, huwag mong kunin ang perang iyan. Magkaroon ka naman ng dignidad. 50,000. 50,000 pera. Hindi ko pa to nakita sa buong buhay ko. Lahat yan akin. Bahala na. Una nating dalhin si tatay sa ospital. Malubha ang kanyang sugat. Tara na. Ikaw, kung hindi dahil sa'yo, ang pamilya Zing namin, hindi ba magiging ganito? Sama-sama ka pa sa kanya, ayaw mo pa bang mapahiya ko? Wen Yuan, hindi ko inaasahan nag-invest ka ng 100 milyon. Sa pagkakataong ito, hindi na sayang ang pagluhod ninyo. Alam ko na, isa kang taong makatao. Tito Dashan. Kami sa baryo, sumusunod sa patakaran, nalutas na ang hidwaan. Hindi na dapat pagkaabalahan. Oo, halika, para sa aming baryo. Salamat sa'yo. Heto. Chairman. Ang mga karne ng manok at pato ay mga alay. Sino ang kumakain ng alay? Nagtawag ako ng kusinero. Papunta na, malapit na dumating. Hindi mo naintindihan. Ito ay mga masasarap na putahe ng baryo. Kadalasan, sa mga pista, hindi ka makakakain nito. Pagkatapos lamang ng pag-aalay sa ninuno, saka makakakain ng masarap. Sa panahong iyon, tunay na masarap na handa. Kunin mo ito. Ibigay mo sa lahat. Opo. Wen Yuan. May sikreto ako para yumaman. Kung sasabihin ko, tiyak na interesado ka. Sabihin mo. Ang gubat sa bundok ng baryo, puno ng nanem. Ang bagay na yan. Gawing mo Webbles, di masisira ng 100 taon. Magtayo ka ng pagawaan ng kahoy. Tiyak na yayaman ka ng husto. Tama nga pala, ako ang nagbigay ng ideyang ito. Kapag kumita ka na sa huli, huwag mo akong kalimutan. Hindi pwede. Bawal putulin ng mga puno. Ilegal ang pagputol ng puno. Huwag kang matakot. Anong baryo sa paligid ang hindi nagnanakaw ng kahoy? Kailangan lang nating putulin ng palihim, panatilihing lihim ang lahat. Walang problema. Ang baryo ng Shuangshui, ganyan kahirap. Hindi pa rin sila pumutol. Hindi ko maaaring pagdating ko. Ilagay ang lahat sa kulungan. Tama. Ang mga tao dito, hindi nagkamali ng pagpili. Heto. Chairman, patawad sa aking pagiging prangka. Sa baryong ito, maliban sa ilang puno ng peach, wala na talagang halaga. Ang pag-invest ninyo ng 100 milyon, parang pagbibigay lang ng pera. Tikman mo ang tubig ng Shuangshui. Ito ba ang tubig bukal ng baryo? Ano ang espesyal dito? Ang tamis ng tubig na ito, hindi pa ako nakainom ng ganito kasarap.
Ito ang pinakasikat sa Shuangshui Village. Nagalaga sa Shuangshui Village daan-daang taon. Kung ibebenta bilang premium mineral water, tiyak na sisikat ito. Ang mga puno ng peach ay proyektong pantulo. Ang planta ng tubig ang proyekto sa puhunan. Ikaw na ang bahala. Opo. When you ang planta ng tubig. Kulang na siguro kayo sa tao, di ba? Tingnan mo, sa relasyon natin kay Shuelen. Hindi mo ba ako mabigyan ng desenteng trabaho? Nag-asawa si Zhao Xuelan kay Zheng Sanshui. Ano ang kinalaman ko dyan? Ikaw na mahilig kumain at tamad. Kahit tagabantay, sobra pa sayo. Sinasabi nga. Pero noon, ginawa mo kay si Sanshui na maging lumpo. Ako, ang anak kong si Shuelen noon, ay namuhay na parang byuda. Ilang araw pa, pag-agawin ko, si Shuelen makipag-divorce sa kanya, tapos magpakasal sa'yo. Sinira ko. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Paano magkakaanak ang... Hindi anak ni Sanshui yon. Kanino ba yon? Ay, mga chismis lang yan. Huwag maniwala, huwag maniwala. Sabihin mo. Ganun nga. May nagsasabi raw na anak daw ito ni Zheng Dainian. Imposible naman yun. Huwag muna natin yan pag-usapan. Si Dainian, marangal siyang lalaki. Kahit ito, immoral na gawain ng biyenan. Paano niya gagawin yun? Di ba? Zhao Xuelan. Mukhang nitong mga nakaraang taon sa baryo, malaki ang naging usapan tungkol sa'yo sa baryo. Pumunta ka na't bayaran ang gastos medikal ni tatay. Huwag kang basta-basta gagastos. Itabi mo ang pera para sa gamutan. Nakuha ko. Narinig ko. Si Yuan Yuan ay nasa baryo, nag-umpisa ng live selling ng produkto sa bundok, at nagbukas pa ng planta ng mineral water. Kahit si Yudas Han ay naging namamahala na ng planta. Kami lang na pamilyang Zing ang naiwan. Gayunpaman, may sama pa rin ng loob sa atin. Ayos lang. Yung mga puno ng peach namin ay sapat na para buhayin ang pamilya. Kung hindi niya bilhin, pupunta ako kay tatay. Talagang nagrabyado ka. Sabi mo noon, kung sumama ka kay Wen Yuan, ngayon, hindi ka nababahagi ng isang multi-bilyong grupo, asawa ng chairman. Bawat isa ay may sariling kapalaran. Ang taong kasing buti mo, hindi dapat maging ganito ang wakas. Zheng Sanshui, saan ka pumunta? Kanina, bumalik ang nurse para maningil. Bakit hindi ka nagbayad? Nasaan ang pera? 50,000 yuan, nasaan na? Nagastos ko na. Magkano pa ang natira sa'yo? Ubo na. Ano? Pambayad yun sa operasyon ni Papa. Anong gagawin natin ngayon? Itong kwintas na to. Bigay sa'yo ni Yuan Yuan, di ba? Mukhang mahal to. Anong gagawin mo? Ibalik mo sa akin. May mukha ka pa para hingi. Kung hindi dahil sa'yo, naging inutil ba ako dahil sa'yo? Tungkol naman sa akin, para magpagamot, naloko ba lahat ng pera? Kasalanan mo lahat, papatayin kita. Tama na. Bali ang binti mo ngayon, hindi na kita kinatatakutan. Papatayin kita. Ibalik mo sa akin. Paano? Bigay ni Yuan Yuan sa'yo. Ayaw mong ibigay? 3 araw pa kasama siya, balik kayo sa dati. Ibalik mo ang kwintas. Sige, eto na. Hindi ba sa'yo ito? Gusto mo pa? Sa panaginip mo lang yan. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Sanshui ah. Wala na siyang pag-asa. Kayo ni Yuan Yuan, uwi na sa syudad. Isama niyo si Nian Yuan. Tay, huwag mo namang sabihin yan. Nian Yuan. Siya pa ang magbabantay sa iyo hanggang wakas. Nabali na rin ang binti ko.
Hindi ko na siya mapapalo. Itong si Sanshui, mapapatay niya kayong mag-ina balang araw. Mabuting bata si Nian Yuan. Sumusunod siya kay Jian Go. Magaling siyang mag-aral. Sayang lang siya dito sa baryo. Yuan Yuan. Si Yuan Yuan ay makakapagbigay ng magandang buhay. Ngayon, namuymuhi sa akin si Yuen Yuan. Ano pa ang saysay nito? Paglabas ko ng ospital, pupuntahan ko siya mismo. Kahit ang tigre, hindi kinakain ng anak. Naniniwala ako. Maniniwala akong papayag si Yuan Yuan, pero ikaw. Huwag mong sasabihin muna kay Nian Yuan, kailangan to ng proseso. Pag-usapan na lang mamaya. Maghahanap muna ako ng pera. Para sa bayad ng operasyon. Saan pa ako makakahiram ng pera ngayon? Sino ang magpapahiram? Huwag na tong gamutin. Iahon mo ako. Uwi na. Huwag na tong gamutin. Yuen Yuan. Bakit ka nandito? Gusto ko sanang manghiram ng pera. Hindi ba't binigyan ko na kayo ng 50,000? Kulang pa ba? Hindi po. Naloko si Zheng Sanshui. Nawala na lahat ng pera. Sa ngayon, pinipilit kami ng ospital bayaran ang gastos sa operasyon. Ako, Ayos lang ang bayad sa operasyon. Pero kailangan may kapalit ka. ano? Ngayong gabi, dapat ka nang magpalipas ng gabi rito. Para sa pamilyang Zheng, handang isakripisyo ang lahat. Pero mali ang iniisip. Hindi pa ako desperado na makipag-sex sa may asawa. Naintindihan ko na. Sinadya mong ipatuloy ko ang pagstay dito. Para lang sirain ang reputasyon ko. Para magkaroon si Zheng Sanshui ng pagkakataon na pahirapan ako. Para pag-usapan ako ng mga tao sa baryo. Matalino ka pa rin gaya ng dati. Ganun mo ba talaga ako kamuhi? 10 taon na ang nakalipas. Hinintay kita buong gabi sa dati nating tagpuan. Pero ang dumating ay mga tao mula sa Shangshui Village. Ikaw ang nagsabi sa kanila ng kinaroroonan ko. Ikaw ang nagtaksil sa akin. Dahil pinili mo ang pamilyang Zheng. Kaya dapat mong harapin ang mga bunga nito. Hindi ko talaga alam. Hindi ako nagtaksil sa iyo. Hindi po, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ipaliwanag mo sa akin. Pinilit nila ako. Ako. Kaya nagpakasal ka kay Zheng Sanshui. At nagkaanak para sa pamilya Zheng. Kuya Wen Yuan. Hindi. Nasaan ang kwintas mo? Ako. Nawala ko. Inagaw ni Zheng Sanshui, di ba? Pasensya na. Madalas kanyang sinasaktan. Kapag masama ang loob niya. Masakit ba? Zhao Xuelan. Mga desisyon mo iyan lahat. Nararapat lang sa'yo. Hai Tao. Ayusin ang gamutan ni Zheng Danyan. Kumuha ng mahusay na doktor. Opo. Kuya Wen Yuan. Ang dahilan kung bakit ako nanatili sa Zheng ay para isilang si Nian Yuan. Pagkatapos mong umalis noon, ang tatay, pinilit akong pakasalan si Zheng Sanshui. Naisip kong mamatay noong kasal ako. Ngunit nalaman kong buntis ako. Kuya Wen Yuan. Hindi kita sinisisi. Sa 10 taon mo, mas naging mahirap pa. Pero, kapag nalaman mo ang totoo, matatanggap mo ba si Nian Yuan? Ginoo, may maitutulong po ba ako? Dito sa inyo. Tumatanggap ba kayo ng kwintas? Mamahaling tindahan po kami dito. Tumatanggap lang kami ng mga mamahaling tatak, ordinaryong kwintas. Hindi namin tinatanggap. Ito ay espesyal na gawa ng Swarovski. Sandali lang po, kukantikin ko agad si tagapamahalayang.
Hayaan na. Hindi ko na ibebenta. Ikaw pala ang nagbebenta ng kwintas. Tingnan ko nga. Hindi ba ito ang kwintas ni Wen Yuan na binigay ni Wen Yuan kay Zhao Shuilin? Ninakaw. Inagaw. Akin to, ng asawa ko. Si Zhao Shuilin ang asawa mo. Kilala mo si Shuilen? Kayo dalawa. Bakit ka nananakit? Wala akong pakialam kung paano nakuha to. Pero ilegal ang pagbebenta ng ninakaw. Lumayas ka na, o tatawag ako sa pulis para hulihin ka. Ikaw. Nananakit. Anong karapatan mong manakit? Kayo tagalungsod, mapang-api kayo. Hindi ka tumitingin sa daan? Masyadong delikado sa lungsod. Gusto kong bumalik sa Shuangshui Village. Shuangshui Village. Mukhang interesante. Nagbago na ang kapalaran, minsan sa taas, minsan sa baba. Nakakagulat na si Wen Yuan ay umasenso ng husto. Oo nga. Kung alam ko lang, napangasawa na niya anak ko. Ang direktor ng pabrika ng mineral water ngayon. Hindi dapat mapunta kay Yuda siya ng posisyong iyan. Saan galing itong kotse? Ang bayan natin sa loob ng maraming henerasyon, hindi pa naging ganito kasigla. Tara, tingnan natin. Tara, Binan. Magandang umaga. San Shui. Kaninong kotse ang sinasakyan mo? Wen Yuan. Alam kong nandyan ka sa loob. Lumabas ka. ang aga-aga pa, anong ginagawa mong inay? Wen Yuan. Hindi ka lang ang mayaman. Maraming mayayaman sa syudad. Nakikita mo ba? Hindi ka lang ang may kotse. Hindi ka lang ang investor. Nang pumunta ako sa syudad nitong huli, nakilala ko ang aking patron. May kakayahan siyang makakita ng ginto. Nagpasya siyang mamuhunan sa akin. At ito pa, malaking puhunan. Direktor, kumusta ka na? Akala ko kung sino. Si Boss San pala, hindi ba't minamaliit mo ang Shuangshui Village? Ang pananaw ni Direktor Yu, naniniwala ako, kahit ang pag-inom lang ng sabaw, ay masarap. Wen Yuan. Ang yaman ni Boston, ay kapantay mo rin, dahil sa kanya na aking tagapagtuklas. Malalampasan kita rin. Maging pinakamayamang tao sa bansa, o maging pinakamayaman sa mundo. CJ, babatsyan na kita ng maaga. Pumunta ako rito ngayon, hindi para marinig ang iyong pagbati, narito ako para sabihin sa iyo. Darating ang araw. Yuyurekon kita. Sa panahong iyon, gagawin kitang alila ko. Araw-araw ay lilinisin mo, ang aking dumi at ihi. Kung dumating man yan, saka na natin pag-usapan. Hindi malayo ang araw na iyon. Ang magagawa mo, Wen Yuan, magagawa ko rin. Wala naman akong kulang sa iyo. Kulang lang ako sa pagkakataon. Ngayon, dumating na ang pagkakataon. Nandito rin pala si Miss Zhao. Wen Yuan. Bakit lumabas ang asawa ko sa kwarto mo? Kayo dalawa. Habang abala ka sa pagkuha ng puhunan, inalagaan ko siya para sa iyo buong gabi. Nang hindi ako naroon isang gabi, hindi mo na matiis ang pagiging mag-isa. Ano? Walang hiya ka. May alam ka pa palang hiya? Nagawa mong ubusin ang pambayad sa gamot ni Papa at kinuha mo pa ang kwintas ko. Nasaan ang pera? Nasaan ang pambayad sa gamot? Bahala na. Masaya ako ngayon. Hindi na kita papatulan. Umuwi ka at magluto para salubungin ang panauhin. Wen Yuan. Yuyurekan kita rin balang araw. Boss Son, dito po kayo. Boss Son, napili mo ako. Halos akin na. Ikalawang magulang. Gagawin ko. Zing San Shui. Pumunta ako rito, hindi para makipag-inuman sa'yo. Yung nabanggit mong nan mo dati. Talaga bang maaasahan yan? Oo naman, maaasahan yan. Sa amin dito, hindi lang yung mga daan-daang taon. May libo-libo pa nga. Kung ganoon, kailangan kong tingnan. San? Magiging mayaman ka na. Yaman na yaman. Boss Son. Itong puno ng nan mo. Magkano ang halaga nito? Sa amin dito, ito ay dekalidad na golden nan mo. At saka,
Base sa mga singsing nito, isang puno. Ang halaga nito ay ganito. 10,000. 100,000. Hindi naman siguro 1,000,000? 10,000,000. Hindi. Boss son, ito ay kahoy lang naman. Paano naman magiging kamahal yan? Nagkamali ka yata? Ito'y beaded bracelet na nan mo. Pero, galing lang sa maliliit na sanga. Ginawang pambutil pa ito. Pero alam mo, magkano ang bagay na to? Hindi ko alam. 100,000. Ito lang bang kahoy? Ang ganito kamahal? Sinasabi ko sa'yo, ang golden nan mo na ito, pagkatapos itong makuha, ang mismong puno, ginagawang muebles, tapos, parang mga piraso, sanga, ginagawang likhang sining. Lalagyan ng kemikal, para magmukhang luma, magiging ganito. Lumang nan mo, ang presyong ito, nagdodoble ang halaga. Sa aming Dongshan. Puro nan mo lahat. Kung lahat ay makuha, maaari na nating apakan si Yuan Yuan. Ibig mong sabihin? Hindi ka takot maagawan, siya ay mapagmataas, ng anumang ilegal, ayaw niyang gumawa. Hindi niya pinapayagan. Kaso nga lang, ayaw niyang yumaman. Sakto, pabor sa atin, dahil ilegal ang pagputol. Di ka ba natatakot? Swamp Shui Village, liblib na lugar. Walang pakialam dito. Pero paano kung ayaw ng mga taga-baryo? Ang tatay ko ang boss. Sino ang maglalakas loob? Sino mang magsumbong? Gagawin kong di siya. Makakaraos sa baryo. Sige. Ganito na lang tayo. Dapat mas maingat tayo. Tayo naman, magpahinga sa araw, magputol sa gabi, at isakay lahat ng madaling araw. Susunod lahat kay Boss Son. Luto na ang pagkain. Kain na kayo. Kung kulang pa, mayroon pa sa kaldero. Sige na. San Shui. Ang asawa mo. Tunay na may likas na ganda. Napakaganda at sariwa. Boss Son. Salamat sa papuri. Huwag ka nang magpaikot-ikot. Ano ang ibig kong sabihin? Hindi mo pa ba alam? Naintindihan mo ba? Boss Son. Asawa ko yan. Kumita ka na, ba't takot ka pa? San Shui. Ang dami kong ginastos na yaman para sa investment mo. Ganito mo ako binabayaran? Sige na, kung ganoon, titigil na ako. Sige. Pagkalipas ng kalahating oras, pumunta ka sa kabilang kwarto. Tandaan mong isara ng maayos ang kurtina. San Shui. Tama nga ako sa'yo. Kayang kumilos at magdesisyon. Mahalagang tao siya. Halika. Ibigay mo sa akin. Kung ayaw mong isakripisyo ang anak, hindi ka makakakuha ng lobo. Kung ayaw mong isakripisyo ang asawa, hindi ka magiging pinakamayaman. Nian Yuan. Bakit hindi mo mapaghiwalay ang magkaparehong tunog? Hindi rin mapaghiwalay ang nasal vowels. Ang aming guru Gao, ganyan siya magturo. Sabi ng mga estudyante, siya ay elementary graduate lang. Maraming kaalaman ang hindi niya alam. Sino nagsabi na huwag galangin ang guro? Abutin mo. Bakit mo pinapalo ang bata? Ang mga guro sa baryo ay hindi mahusay. Asawa ko, salamat sa pagod mo. Uminom ka ng masarap na inumin. Para kay Nian Yuan to, hindi pa siya nakainom. Meron ako dito. Nian Yuan. Mag-aral ka muna sa tabi, kakausapin ko lang nanay mo. Halika. Punta ka dyan mag-aral. Shuilan. Ako. Hindi ko dapat inagaw yan. Pero ayokong kunin mo kay Yuan Yuan. Mahirap man tayo. Pero dapat may dangal tayo. Di ba? Dad, hindi ako sumuko. Ngayon, nakita ko na siya. May karelasyon na siya. Kailangan ko nang mabuhay ng maayos. Nian Yuan. Sige na. Sa kwarto ni Lolo, mag-aral ka. Huwag kang lalabas hanggat di tapos. Narinig mo ba?
Bakit ako mainit? Anong nangyari sa'yo? Hala, sige. Shuilan, okay ka lang ba? Umalis ka na, tulungan kitang magpahinga. Zeng Sanshui, bastardo ka. Hindi ka karapat-dapat maging... Umalis ka na. San Shui, hindi nga ako nagkamali sa'yo, magaling. Simula ngayon, ikaw na ang sa Tiancheng Group, presidente ng proyekto sa Shuangshui Village. Ako na ang presidente. Boss Son, dahan-dahan lang. Isasara ko na ang pinto. Ganda. Binuhusan mo ako sa party. Malupit. Matindi. Gusto ko yan. Talagang makukuha kita ngayong gabi. Gago. Sun Chanchen. Gusto mo na bang You when you want. Anong karapatan mong suntukin ako? Siya ba ang asawa mo? Pumayag na ang ibang mga esposo. Anong karapatan mong saktan ako? Animal ka. Huwag kang gumawa ng gulo sa Shuangshui Village. Gusto mo na bang Kuyang Wen Yuan. Masama ang pakiramdam ko. Sino ang nagbukas ng pinto? Mapapahiya ako pag may nakakita. You when you want. Anong ginagawa mo rito? Maliit na traidor. Ikaw pala ang nagsumbong. Anak na walang utang na loob. lalaki ka pa ba? You when you want. Saan mo dadalhin ang asawa ko? Ibalik mo ang asawa ko. Tiyo, masama ka. May sakit ba si mama? Kailangan ba natin ng doktor? Ayos lang. Medyo may sakit lang si mama. Magpapahinga lang, gagaling din. Niyan Yuan. Ito ng pera, pambili mo. Pumunta ka sa tindahan sa dulo. Sobra naman tong pera. Isa na lang para kay lolo. Ang galing mong magpalaki. Malayo sa ugali ni Zeng Sanshui. Sa hinaharap dito siya sakit. Bibigyan ko siya ng magandang bukas. Kuya Wen Yuan. Masama ang pakiramdam ko. Mainit ako. Parang may mga langgam na gumagapang sa akin. Tulungan mo akong hulihin sila. Nitong mga taon, gaano karaming hirap ang dinanas mo? Kanina lang. Ikaw ang nagmakaawa sa akin. Alam ko. Hindi mo kailangang panagutan. Teka. Hindi ka na pwedeng umuwi. Dito ka na lang sa akin. Kailangan ko ng kasambahay. Manatili ka na lang. Maglaba, magluto, at magbayad ka. Ikaw. Nag-aalala ka bang mapahamak ulit? Huwag kang umasa. Natatakot lang akong di ka magbayad. Nga pala. Kailangan pang mag-aralin yan Yuan. Kung gusto niyang mag-aral sa bayan siya. Pwede rin dito sa Nayon. Nagpatayo na rin ako ng bagong paaralan. Guro ko, galing lahat sa kilalang paaralan. Salamat. Gutom na ako. Oras na para magluto. CJ. Tagapangulo, pasado ang pagsusuri sa kalidad ng tubig. Pero sa pagtaya, puhunan na 100 milyon. Malulugi pa rin tayo ng mahigit kalahati, yung departamento ng pamumuhunan. Tinanggihan nila ang pamumuhunan na ito. Huwag mo silang pansinin. Ituloy lang. Bukod pa rito, mag-imbita ng mga eksperto para mag-inspeksyon. Tingnan kung ano pang proyekto ang pwedeng paunlari. Opo. Na pala. Maghanap ng tao. Tulungan mo akong ayusin ang kama. Sige. Maria, bakit tayo nakatira sa bahay ng masamang tito na to? Nian Yuan. Huwag mo siyang tawaging masama. Dapat tawagin siya. Tito Wen Yuan.
Sige na nga. Sa lahat ng Zen, ikaw ang pinakagusto ko. Gusto mo ba? Maging anak-anakan kita, okay lang. Ayoko nga. Anong klaseng lugar to? Nasira na rin ang sasakyan. Malayo ang nilakad sa bundok. Walang tao kahit isa. Putulin hanggang ugat. Sayang ang bawat pulgada, daan-daang libo yan. May tao. Hello. Pasensya na po. Opo. Ikaw pala. Ang boss lady galing syudad. Napunta sa lagim na lugar na ito. Ano gagawin? Nahuli tayo. Ano gagawin? Siyempre, kailangan patayin sila. Wala akong nakita. Miss, huwag tumakbo. Hindi ako masamang tao. Saan na? Bakit bigla na lang nawala? Galing siya sa lungsod. Hindi siya makakalayo. Tingnan natin doon. Nakakatakot. Kinilabutan ako. Bakit ang babastos ng mga tao rito? Nakita mo siguro ang kalokohan nila. Anong kalokohan? Pumuputol lang naman ng puno. Hala! Pinuputol nila ang puno ng nanmu. Anong ginagawa mo rito? Ngayong mga araw na ito, sumisibol na ang kabute. Kuya Wenyuan. Paborito niya ang kabute. Wala doon. Nagtatago kaya? Nagtatago nga yan. Magkalat na tayo. Sino? Ako, Anong ginagawa mo rito? namimitas ako ng kabute. Bakit? Para kay Kuya Wenyuan? Galing sa bibig ng aso, laging Nakakita ka ba ng babae? wala ako. Huwag ka nang pumunta kay Wenyuan. Umuwi ka na sa akin. Dahil sa kayamanan, isinuko mo ang dangal mo. Ano pang karapatan mo para hilingin akong bumalik? Shwaylan. Nagkamali lang ako noon. Pangako, hindi ko na uulitin ito sa hinaharap. Basta't umuwi ka sa akin, bibigyan kita ng magandang buhay. Malapit na akong yumaman. Sa tingin mo, papayag si Wenyuan. Wenyuan. Sa huli, paluluhuran kita at susunod sa akin. Miss Zhao. Saan kayo pupunta? An. An tunog sa harap. Ang tunog sa likod. Maliit ng kaunti ang bibig. An. Wenyuan. Wrong. Bakit ka nandito? Shuilen. Si Shuilen. Anong nangyari? Si Son Tiancheng ay nagnakaw ng nanmo. Nahuli ko siya. Gusto niyang patahimikin. Si Shuilen. Hinuli siya nila para iligtas ako. Hay tao. Pagsama-samahin ang lahat dito. Aalisin ko si Sun Tiancheng, ang salot na ito. Boss, wala na kaming mapapadala. Nasaan na ang mga tao? Sobrang sira ang kalsada. Nablock ang convoy namin sa daan. Pinadala ko sila sa rescue. Kung walang mapadala, edi wala. Ako na ang pupunta. Ako rin. Boss, pwede ba? Huwag mong pahirapan ang asawa ko. Natatakot akong maiwan mag-isa. Isa lang siyang babae. Walang dapat paglaanan ng pagtingin. Kung pupunta ka sa syudad, kahit ilan pa ang gusto mo. Alam mo ba? Oo. Miss Zhao. Siguro, alam mo kung ano ang ginawa natin sa likod ng bundok. Malinaw na sa'yo, hindi ba? Hindi ko alam ang sinasabi. Miss Zhao, matalino ka. Yung babaeng tumakbo, saan siya nagpunta? Sabihin mo sa akin. Pangako, hindi kita pahihirapan. Wala akong alam. Wala akong ibang nakita. Dahil hindi ka nakikipagtulungan, huwag mo akong sisihin para walang maiiwang problema. Halika. Tumigil. Sun Tiancheng. Kulang ba ang huling aral na binigay ko sa'yo? Hinahamon mo pa rin ang mga tao. Wenyuan. Huwag ka nang magkunwari. Nasaan ang mga tauhan mo? Wala silang lahat sa baryo. Ikaw ngayon ay isang nag-iisang kawal lang. Naiintindihan mo na? Kuya Wenyuan, umalis ka na. Marami sila. Taang babae. Sinabi kong huwag kang magpalaboy-laboy. Boss, ang nakakita sa pagputol natin ng puno ay siya mismo. Ayos, di ba?
Hindi ba't si boss yang natin to? Bakit? Natuklasan mo ang negosyong ito. Gusto mo bang sumali? Malaki ang kita sa Nanem. Pag-isipan mo kaya. Walang pag-isip. Umuwi ako para yamanin ang buong baryo, hindi para ipakulong ang lahat. Mamatay man sa hirap, hindi magnanakaw ng kahoy. Hindi ko sisimulan to. Kung matigas talaga ang ulo ninyo, huwag ninyo akong sisihin. Ngayon, ililibing ko kayong lahat dito. Mula ngayon sa Timog Lalawigan, ako na ang hari. Sugod. Kuya Wenyuan, bilisan mo. Matagal na akong hindi nakakapagpapawis. Noong araw, ako ang pinakamalakas sa konstruksyon. Naku, bakit? Ang galing pala lumaban ng chairman. Dati siya ang pinakamagaling lumaban sa amin. Bakit hindi mo sinabi agad? Sun Chanchen. Nagwawala ka sa Shuangshui Village. Mali ang napuntahan mo. Tigil. Hayaan mong dalhin ni Boss Sun ang Nara. Bakit kita pakikinggan? CJ. Tigil. Akala mo hindi ko alam? Kayong dalawa, nag-iisip pa rin sa isa't isa. Di ba? Para sa kanya. Gagawin mo ang lahat. San A. Tama nga ang kutob ko sa'yo. Ikaw, parang nahuli mo na ang punto ni Yuen Yuan. Palayain si Boss Sun. Zeng Sanshui, gago ka. Alam mo ba ang ginagawa mo? Malinaw na malinaw sa akin. Si Boss Sun ang tagapagligtas ko, kaya niya akong pangatin. Hindi ko hahayaang maiwan siya. San A. Tama nga ang kutob ko sa'yo. Ganito na lang. Uuwi muna ako sa lungsod. Pagkatapos, ikaw na ang VP ng kumpanya ko. San A. Boss, huwag kang mag-alala. Zeng Sanshui. Hindi mapagkakatiwalaan si Sun Chanchen. Huwag kang magpadala sa kanya. Kung pera ang gusto mo, pwede kitang bigyan. Ibibigay ko sa iyo ang water plant. Ano sa palagay mo? Ang gusto ko ay maging bilyonaryo, ang pinakamayaman sa buong bansa. Kaya mo bang ibigay yun? Pakawalan mo lang si Xuelan. At pag-uusapan natin ang lahat. Tigilan mo na ang kakadaldal. Lumuhad ka. Humiling ng tawad. Lumuhod ka ba o hindi? CJ. Luluhod ako. Huwag. Huwag kang luluhod sa kanya. Kuya Wenyuan, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat sa kabutihan mo. Ikaw na napaka-proud at napakamarangal. Para sa akin, ay luluhod ka sa gago na ito. Ako, ay patawarin mo ako. Xuelan. Ako ang dapat humingi ng tawad. Noon, dahil sa aking pagiging padalos-dalos. Nasayang ang 10 taon ng kabataan mo. Nitong mga nakaraang taon, nagalit ako sa'yo. Dahil hindi ka sumama sa akin. Sinadya kong siraan ka sa harap ng iba, para lang mapagbuntungan ng galit. Pero wala kang kasalanan sa lahat ng ito. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako. Hindi kita sinisisi. Tumakas? Nang umuwi siya noong araw na yon, ay nahuli siya kagad. Gusto pa niyang tumakas? Ano? 10 taon kong pinagbintangan si Xuelan. 10 taon. Huwag. Wenyuan. Miss Yang. Wenyuan. Iniisip mo pa rin siya, papatayin kita, huwag mo hawakan si mama. Maliit na bata, naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kang lalapit. Lumapit ka pa, papatayin ko siya. Aso ka, anak mo yan, kung gusto mong patayin, patayin mo. Anong kinalaman namin dyan? Huwag. Hindi siya ang anak ko. Kaninong anak siya? Anak mo siya. Inaasahan mo ba yon? Nang unang ikasal si Zhao Shuilen. Noong dumating, buntis na siya. Noong bagong kasal, araw-araw gustong mamatay. Kung hindi lang natuklas ang buntis siya, hindi sana siya tumagal sa tabi ko ng dekada. Zeng Sanshui, huwag ka nang magsalita pa. Nakikiusap ako, huwag ka nang magsalita pa. Pinalaki ko ang anak ninyo ng 10 taon. Hindi niya ako hinayaang mahawakan kahit minsan. 10 taon kang tapat sa akin. At pinalaki mo ang anak ko na 10 taon na. Kaya, hindi mo ako hinayaang patayin si Zeng Danyan. Dahil pinanatili ni Zeng Danyan ang sikreto.
para kayo ay protektahan. You Wen Yuan. Ginawa mo akong baog at hindi na lalaki. Gagawin ko rin na wala kang anak na lalaki. Zheng Sanshui. Ang babae ko at anak. Huwag mo silang tangkaing sakta. Nian Yuan. Ayos ka lang ba? Nian Yuan. Ang pangalan pala nito ay para maalala ako. Pasensya na. Huli na ang pagdating ko. Nian Yuan. Tatay. Tatay. Hay tao. Ipabatid ka agad. Buong pwersa, dakpin si Sam Chanchi. Huwag na. Nagtapang-tapangan sa Shuangshui Village namin. Gusto pa niyang tumakas. Nahuli namin siya. Akala mo makakatakas ka? Nakapagpadala na ako ng tao sa istasyon. Nagtangkang pumutol ang puno ng nan. Sa susunod na buhay ka na lang. Wen Yuan, kakain ka na? Paborito mong kabute. Matagal ko itong pinulot. Pula ang taluktok, puti ang tangkay. Takot akong humiga pagkatapos kumain. Nagluto na ito ng husto. Ang pinakamasama. Sasama ako sa paghiga mo. O CJ, Wen Yuan. Paumanhit. Nakakaabala. Binibining yang. Manatili ka dito. Ito. Kilala niyo ba ang isa't isa? kilala namin. Jade ng Dragon Hari. Marami nito sa mga liblib naming baryo. Ito ay mamahaling Huangla Stone. Napakataas ng halaga nito sa merkado. Hindi lang babalik ang iyong puhunan, kundi malaki pa ang kikitain mo. Kumikita ang batong ito. Matagal na kayong nagkita. Maauna na akong umalis. Binibining yang. Sabi ko, manatili ka. Gusto ko talagang manatili ka. Naghihintay ako kay Wen Yuan ng 10 taon. Naghihintay ka rin ng 10 taon. Matanda na rin tayo. Huwag na tayong magulo. Salamat, ate. Maupo ka. Halika, tikman mo. Go Hai Tao. Paano mo nagawang umupo sa mesa? Bakit nakakapagsalita ang aso namin? Parang tinatanong kung masarap ang kabute. May mga maliliit na engkanto.